Kabanata 211. Kahit na nakahiga na siya sa Alexander Tomas kamakailan, palaging kasama nito si Lola Sue. Iba ngayon na sila lang. Ang mga tao ay palaging sinasabi sa kanya na ang mga bagay ay natural na mangyayari sa pagitan ng isang lalaki at isang babae kung sila ay magkasama. Ngayong nag-iisa na lang siya kay Alexander sa kanyang kama, gagawin ba nila? Bumilis ang tibok ng puso ni Yulia habang nilalamon siya ng malaswang kaisipang ito. Siya ay isang ina mismo, ngunit ang insidente na nangyari 5 taon na ang nakakaraan ay isang nakakahiyang pangyayari na hindi niya nais na bahagi. Kaya naman, pagdating sa pakikipagrelasyon sa opposite sex, limitado lang ang karanasan ni Yulia. Lalo siyang kinabahan dahil ang lalaking nakahiga sa tabi niya ang nag-iisang lalaking nakagalaw sa kanya. Habang si Yulia ay nakahiga sa kama at hindi sigurado sa gagawin, si Alexander ay gumalaw sa kanyang pagtulog, nag-abot ng isang braso upang marahan siyang yakapin mula sa likuran. Nanigas ang buong katawan niya nang maramdaman ng malakas at panlalaking braso nito sa bewang niya. Mahina at panay ang paghinga ni Alexander, tanda na mahimbing pa ang tulog niya. Habang hinahaplos ng hininga nito ang kanyang earlobe, halos matikman niya ang pamilyar na amoy ng cedar at pine sa kanyang dila. Blanca ang kanyang isip, at pakiramdam niya ay nag-iinit ang kanyang balat ng may hindi pamilyar na pakiramdam na bumabalot sa kanya. Habang nagpapanik siya, napuno ng antok na boses ni Alexander ang kanyang tenga. Huwag kang mag-alala, Yulia. Hihintayin kita. Maghihintay ako hanggang sa maging handa ka ng buo, bulong niya. Ito ay isang malalim na baritone na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng init at ginhawa. Agad nitong pinawi ang tension nerves niya, at naramdaman niyang bahagyang na-relax ang katawan niya. Sa kanya napagtanto na nag-o-overthink siya sa mga bagay-bagay. Hindi naman lumapit si Alexander sa kanya. Niyakap lang siya nito mula sa likuran bilang reflex sa kanyang pagtulog, na nagparamdam sa kanya ng init at pagmamahal. Alexander, seryoso ka ba sa akin? Lumingon si Yulia para harapin si Alexander. Definitely, sagot ni Alexander na may matatag na katiyakan, habang nakapulupot pa rin ang braso nito sa bewang niya. Iginalo niya ang kanyang braso para hawakan ang malambot at makinis na mga kamay nito at inilagay iyon sa kanyang dibdib. Yulia, bilib ako sayo. Pangako, aalagaan ko kayo ni Lola Sue sa abot ng aking makakaya. If ever I disappoint you, bago matapos ni Alexander ang kanyang pangungusap, naramdaman niya ang matamis at mainit na labi ni Yulia na dumampi sa kanya ng may matinding pagpupungilit. Ipinikit ni Alexander ang kanyang mga mata, gustong lubusang isawsaw ang sarili sa parang panaginip na sandaling iyon, ngunit naramdaman niyang umatras si Yulia. Sa sandaling sinabi niya ang kanyang piraso, muli niyang hinalikan si Alexander bago pa man ito makasagot sa kanya. Sa pagkakataong ito, alam ni Alexander na hindi na mag-alinlangan pa. Ang kanyang katawan ay nagniningas habang siya ay mabilis. Kinuha ang kontrol, hinalikan siya pabalik ng same time. Mahigpit na kumapit si Yulia sa kanyang balikat habang sila'y nagsasalo-salo, na nalulunod sa matamis na pagnanasa. Ang malambot na hiling ni Yulia ay parang isang matamis na himig sa pandinig ni Alexander. Dahil sa lakas ng loob nito, ang mga kamay nito ay nagsimulang gumala mula sa maliit ng kanyang likod hanggang sa ibaba pa sa timog. Nanig ang katawan ni Yulia nang maramdaman niya ang mga kamay nito na ginalugad ang kanyang katawan, ngunit alam niyang wala siya sa posisyon para pigilan ang malapit ng mangyari. Ang isang bahagi ng kanyang ay naghihintay para sa isang mahabang panahon. Ang gabing ito ay malapit ng maging gabing maaalala. Ang mga kamay ni Alexander ay humihila sa kanyang malasutlang puting pantulog, handang tanggalin ito. Biglang narinig niya ang isang malambot at pamilyar na boses. Kabanata 212. Daddy, Daddy. Ang takot na boses ni Lola Sue ay tumawag mula sa nursery. Pakiramdam niya ay nahuli siya sa akto, mabilis na inalis ni Alexander ang kanyang mga kamay mula sa katawan ni Yulia. Naramdaman kaagad ni Yulia ang init sa kanyang balat, ngunit ang pagiyak ni Lola Sue ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Hinayla niya ang sarili sa kama, nanlalambot pa rin ang mukha at namumula. Tingnan ko.
Alok ni Alexander. Dali-dali siyang nagsuot ng nightrobe at nagmamadaling pumunta sa nursery. Anong problema, mahal na babae? Si Alexander ay nasa tabi ng kama ni Lola sa isang iglap. Sinilip ni Lola ang kanyang maliit na ulo mula sa ilalim ng kumot, ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak. Daddy, ako. I had a nightmare. I don't want to sleep alone, it was just a nightmare, thankfully. Naramdaman ni Alexander ang pag-alis ng tensyon sa kanyang katawan. Binuhat niya si Lola Sue mula sa kanyang kama, marahang hinahaplos ang likod nito habang inaalaw siya. Ayos lang, Lola. Ang mga panaginip ay palaging kabaligtaran ng katotohanan. Kung nasa panganib ka man, lagi akong nandito para protektahan ka. Binuhat niya siya pabalik sa master bedroom. Darling, you can sleep with mommy and daddy tonight. Yulia opened her arms wide, embracing little Lola as she climbed the bed with her. Mommy, Daddy, tapos na ba kayo sa chat? Tanong ni Lola. That was sweet little Lola, always concerned for others kahit siya ang binangungot lang. Namula si Yulia habang inaalala ang chat nila ni Alexander kanina lang. Oo, mahal, tapos na tayo. Kung ganoon ay matutulog na si Lola sa inyo ni Daddy. Masayang bulalas ni Lola na walang kamalay-malay sa mga pag-iibigan ng kanyang mga magulang noon. Sa loob ng ilang minuto, bumalik na sa dati nilang pagsasama-sama ang pamilya ng tatlo, kung saan natutulog si Lola sa gitna, nasa kaliwa at kanan nina Alexander at Yulia. Nagnakaw ng pananibik na sulyap si Alexander kay Yulia. Ang pagnanasa sa kanya ay nagniningas pa rin tulad ng dati, ngunit maaari lamang siyang magtiyaga sa ngayon. Nakita ni Yulia ang isang tensyonado na si Alexander na nakakuyom ang kanyang masungit na panga, na para bang nasasaktan. Napangiti siya sa sarili nang napagtanto niyang medyo nakakatuwang kulitin siya sa pamamagitan ng pag-asa ngunit hindi ibigay ang gusto niya. Kinabukasan, pagkatapos ihatid sina Yulia at Lola, pinaandar ni Alexander ang bagong Land Rover sa Garden No. 1. Pumasok siya sa bahay at nakita niyang naghihintay sa kanya ang kanyang mga magulang, nakaimpake na ang lahat at handa nang umalis. Alexander, ito ba ang bago mong sasakyan? Itinuro ng kanyang nakababatang kapatid na si Naomi ang Land Rover na nakaparada sa gate. Ma'am, dahil babalik tayo sa lumang bahay, naisip ko na baka mas komportable ang Land Rover para sa lahat, magiliw na paliwanag ni Alexander. Hindi lang basta-basta. Komportable. Yan ang limited edition na dynamic na modelo, di ba? Naaalala ko si Mr. Stevenson na hindi bababa ito ng hindi bababa sa 5 hanggang 6 na milyong dolyar. Gulat na bulalas ni Naomi. Bumili ba talaga si Alexander ng $5 milyon na kotse para ihatid lang sila pabalik sa dati nilang tahanan? Napataas ang kilay ni Alexander nang marinig ang sigla sa boses ni Naomi. Hindi naman ganoon kamahal. $4.8 million lang ang ginastos ko dito. Ano? Paano? Sabihin mo sa akin. Naramdaman ni Naomi na may kawili-wiling kwento si Alexander. Ipasok muna natin sina mom at dad sa sasakyan. Sasabihin ko sa iyo sa daan, sabi ni Alexander kay Naomi habang tinutulungan niyang gawin ang mga bagahe nina Nathaniel at Winona sa kotse. Hindi nagtagal, ang Fullers ay papunta na sa kanilang lumang tahanan sa Land Rover ni Alexander. Sa panawagan ni Naomi, muling ikinukwento ni Alexander kung paano niya nabili ang sasakyan kahapon. Lubos na nabighani si Naomi sa kwento ng kanyang nakitang kapatid, habang pinahahalagahan ni Nathaniel at Winona ang malalambot na leather na upuan at makinis na interior design ng kotse. Ang paglalakbay ng mahigit 2 oras ay isang masaya, na puno ng tawanan at biro sa daan. Malapit ng magtanghali, sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon ang mga lumang tahanan sa Atlas County. Kabanata 213. Ang county ng Atlas ay isang county sa loob ng Cloudtopia, ngunit ito ang county na pinakamalayo sa lungsod. Ang Atlas ay tahanan ng pinakamalaking industriya ng kristal sa bansa,
na nagpapatibay sa county bilang isa sa pinakamayaman sa Cloudtopia at ginagawa itong pinaka-advanced sa 4 na county ng Cloudtopia. Ang Fullers ay isang kilalang pamilya sa Atlas, na may maraming sangay at mga sanga. Isa sila sa 4 na pangunahing pamilya na nagkaroon ng malaking impluwensya sa mga usapin ng county. Bukod kina Nathaniel Fuller at Laurel Fuller na nagtrabaho at nanirahan sa lungsod, karamihan sa mga Fuller ay nanatili sa Atlas at nagtrabaho para sa kristal na negosyo ng pamilya. Sa mga nagdaang panahon, ang kanilang negosyo ay lumawak pa sa mga kalapit na county ng Merced at Troyes. Itinuon nila ang kanilang mga pagsisikap sa pagbuo ng isang kristal na imperyo sa tahanan at kalaunan ay nalampasan ang kanilang mga intelektual na kamag-anak. Habang lumalago ang negosyo, lumaki rin ang kanilang mga bank account at ang kanilang pride. Sa paglipas ng panahon, sinimulan nilang tingnan sina Nathaniel at Laurel. Bilang resulta ng hindi pagkakasundo na ito, ang magkapatid na Fuller ay bihirang magsama-sama bukod sa taunang pagtitipon ng pamilya. Naisip ni Nathaniel na mas mabuting umiwas sa kanyang mga kapatid upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang drama ng pamilya. Kahit na noong ikinasal si Naomi, hindi niya inimbitahan ang kanyang mga kapatid mula sa Atlas sa kasal, at hindi rin sila nag-abala na magpadala ng kanilang pagbati. Ang GPS navigation system ay humantong sa kanila sa tahanan ng ninuno ng Fuller. Isa itong malaking kolonyal na estilong mansyon, malinaw na may petsang edad ngunit namumukod-tangi pa rin dahil sa laki at karangyaan nito. Ang ama ni Nathaniel, si Langston Fuller, ay nagtayo at nanirahan sa bahay na ito hanggat naaalala niya. Nakarating ang mga Fuller sa harap ng gate ng mansyon, ngunit bago pa nila mapindot ang doorbell, narinig ng pamilya ang isang naririnig na pag-uusap mula sa kabilang banda. Gilid ng gate. Oh, kararating lang ni Nate at ng pamilya niya. Tanong ng isang boses. Hindi ko alam na may mga bus na dumarating sa oras na ito, ang boses ay may masungit na tono. Lumingalinga si Alexander at ang kanyang pamilya, sinusubukang i-trace ang may-ari ng boses. Sa sandaling ito, bumukas ang mga pangunahing pinto at lumabas ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na may sariwang perm. Ang ginang ay walang iba kundi si Pearl Fuller, ang ikalimang kapatid ni Nathaniel at ang tiyahin ni Alexander at Naomi. Katabi siya ng dalawang katulong habang papunta siya sa Fuller sa gate. Hindi nasisiyahan sa kanyang kapatid na malinaw na nakasulat sa kanyang mukha. Pagkarinig nito, ipinalagay ni Pearl na ang pamilya ng kanyang kapatid ay talagang sumakay ng bus. Malamig ang tingin niya sa kanila habang nagsasalita. Kuya, nakakahiya ang talino mo. Alam kong hindi mo kayang bumili ng marangyang kotse, ngunit tiyak na makakabili ka ng murang sedan. Lagi ka naming matutulungang bumili ng segunda manong sasakyan, alok ni Pearl. May nakakainis na pakiramdam ng elitismo sa pagsasalita ni Pearl. Ang isang tagalabas na nagmamasid sa pag-uugali ni Pearl ay maaaring ipagpalagay na si Pearl ang matriarch ng pamilya. Sa totoo lang, si Pearl ay hindi nagkaroon ng higit na impluwensya sa loob ng pamilya kaysa kay Nathaniel o Laurel. Ang pangalawa at pangatlong mga kapatid ni Nathaniel ang nagsisigawan. Gayunpaman, nasisiyahan si Pearl na makipag-away sa kanyang kapatid dahil lang kaya niya. Nang marinig ang alok ng kanyang kapatid na bilhan sila ng segunda manong sasakyan, ang ekspresyon ni Nathaniel ay napalitan ng pagmamalaki at pagkasabik. Salamat sa pag-aalala mo, Pearl, pero hindi natin ito kailangan. Dito kami binilhan ng anak ko ng bagong kotse para ibalik lang kami sa Atlas. Si Nathaniel ay kadalasang likas na madaling pakisamahan, ngunit lahat ay may kani-kanyang break point. Hindi niya karapat-dapat ang gayong kawalang galang mula sa kanyang sariling pamilya. Kung tutusin, siya ang pinakamatanda sa magkakapatid na Fuller at marami na siyang nagawa para sa pamilyang ito noong unang panahon. Ngayon, ang grupo ng mga ingrate na ito ay tumalikod sa kanya at tinutuya siya at ang kanyang pamilya sa likod niya. Matagal nang nasira at nawasak ang backload ng pamilya. Kabanata 214. Oh, bumili ka ng kotse. Mukhang nagulat si Pearl Fuller. She took another disdainful look at Alexander. Ito ba ang anak na sinasabi mo? Kusa namang tinanong ni Pearl ang kapatid kahit alam naman nito ang sagot.
Hindi ba siya nawala ng ilang taon? Bakit siya bumalik ngayon? Not that I care in particular, but since you brought it up, then we should check out the car. Fine by me. Napabuntong hininga si Nathaniel, naiirita sa bastos na ugali ng kapatid. Hindi na siya makapaghintay na makita ang hitsura ng pagtataka nang makita niya ang Land Rover. Marahang hinayla ni Winona ang siko ng asawa, sinusubukang i-diffuse ang sitwasyon. Pearl, panimula ni Winona. Bakit hindi na lang tayong lahat tumawag ng isang araw at pumasok sa bahay? It's just a normal everyday car, it's not worth looking at, she persuaded her sister-in-law. Winona had hoped that Pearl would drop the notion of taking a look at the car. Gayunpaman, inisip ni Pearl na sinusubukan ni Winona na protektahan si Nathaniel na nagsisinungaling tungkol sa kotse. Handa na siyang tawagin ang kanyang bluff. Wala namang problema, maigsing lakad lang ang parking ng sasakyan. Winona, nahihiya ka bang ipakita sa akin ang kotse mo? Panunuyan ni Pearl. Natigilan si Winona. Mabuti lang ang ibig niyang sabihin, ngunit tumanggi si Pearl na pabayaan ang bagay na ito. Kakabili lang ng anak ko ng bagong sasakyan sa kanyang ama at sa aking sarili noong nakaraang buwan. Ito ay isang magandang kotse, ngunit ito ay nagkakahalaga ng malapit sa 300,000 dolyar. Talagang hindi niya dapat ginastos ang perang iyon, pagmamayabang ni Pearl habang iminuwestra ang binata na nakasunod sa kanya. Habang sinenyasan siya ng kanyang ina, ang batang anak ni Pearl ay bahagyang nagjogging papunta sa tabi ng kanyang ina. Nakahalukip-kap siya habang magalang nang umiti kay Alexander at sa pamilya nito. Malamang na ilang beses na siyang nakilala ni Alexander noong bata pa siya, ngunit halos hindi na niya ito maalala ngayon. Walang espesyal dyan, pang-iinis ni Naomi. Magmumukha itong larwang kotse sa tabi ng kotse ni Alexander. Ano ang sinabi mo? Isang larwang kotse. Napasimangot si Pearl, parang kamatis ang kanyang mukha. Naomi, how dare you speak to me like that? Fine, let's see the car then. Hindi intensyon ni Pearl na kaladkarin ng mga bata sa pagtatalo nila ng kapatid. Gayunpaman, sinimulan ni Naomi Fuller ang digmaan sa pamamagitan ng pakikipag-usap pabalik sa kanya. Nagpasya si Pearl doon at pagkatapos ay hindi siya magpapahinga hanggat hindi siya nakakakuha ng huling tawa. Anong klaseng mamahaling sasakyan ang kayang bilhin ng isang mahirap na hukbong tulad ni Alexander Tomas? Isang segunda manong pick-up dumpster truck. Okay, let's go. Napabulala si Naomi habang nagsimulang maglakad papunta sa paradahan ng sasakyan. Si Pearl at ang kanyang anak at manugang na babae ay sumunod. Walang choice sina Winona, Nathaniel, at Alexander kundi sundan din ang karamihan. Nakarating sila sa car. Pumarada ilang minuto mamaya. Ang mat na itim na Land Rover ay mahirap makaligtaan, dahil ito lamang ang kotse sa guest car park. Tinuro ni Naomi ang sasakyan habang nagsasalita. Nakikita mo ba ang Land Rover na iyon? Dinala kami ni Alexander sa Atlas sa biyahe ngayon. Buong pagmamalaki niyang anunsyo. Ang kotse ay mukhang maharlika sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ang makinis nitong body kit at tinted na mga bintana ay nagbigay sa kanya ng mas mahal na hitsura. Si Pearl at ang kanyang anak ay nakatitig sa kotse na ang mga ekspresyon ay nagyelo. Ang karaniwang Land Rover ay hindi higit sa 300,000 dolyar. Ang tinitingnan nila ngayon ay mukhang pinakabagong imported na limited edition na modelo. Paano nakayanan ni Alexander Tomas ang ganoong sasakyan? Nagkunwari si Pearl na hindi napansin ang modelo ng kotse. Bueno, ito ay isang magandang kotse, ngunit ang pintura at body kit ay mukhang medyo hindi maganda, hindi ba? Sinubukan niyang sir-on ang kotse. Ito ay talagang isang lokal na kotse sa hitsura nito. Magkano ang magagastos, sa totoo lang? Ang kotseng nakuha sa akin ng aking anak ay isang Audi mula sa Germany, na pinahahalagahan para sa kaligtasan at kalidad nito. Sa halagang ibinayad niya, mabibili namin ang ilan sa iyong mga sasakyan. Panunuyan niya. Kabanata 215. Sa totoo lang, walang alam si Pearl Fuller tungkol sa mga kotse.
Lahat ng sinabi niya, nakuha niya ang mga piraso at piraso mula sa mga pag-uusap ng kanyang anak at manugang na babae. Bago pa niya matapos ang pagsasalita ay mabilis na hinatak ng kanyang manugang ang kanyang siko at bamulong sa kanyang tenga. "Mom, stop talking." Ang kotse ni Uncle Nathaniel ay isang kilalang luxury brand mula sa England. Ang pinakamurang modelo ay nagbebenta ng halos 6 na milyong dolyar. Paano makikipagkumpetensya ang isang $300,000 na entry-level na Audi sa isang kotse na tulad nito? Si Pearl Fuller ay lubusang napahiya. 6 milyong dolyar. Bahagyang nakanganga ang panga ni Pearl. Tama ba ang narinig ko? Sigurado ka bang nakita mo nang maayos ang sasakyan? Hindi siya makapaniwala. Umalis si Alexander Tomas upang sumali sa hukbo sa loob ng 6 na taon at bumalik bilang isang milyonaryo na kayang bumili ng ganoong sasakyan. Sinabi pa ni Winona na ito lang ang kanyang weekend car. Mabuti na lang at nabigla siya sa katahimikan. "Tita Pearl, naniniwala ka na ba sa akin?" Pinilit ni Naomi ang kanyang tiyahin. Hindi niya mahanap ang mga salita para pabulaanan si Naomi. Isang kotse lang, metal na bagay sa 4 na gulong na naiipit sa traffic at nasira pagkaraan ng ilang sandali. Ang tunay na mayaman ay hindi na kailangang patunayan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng ganoong sasakyan, she managed to spit out. Pinagalitan niya si Naomi na para bang hindi lang niya ipinagyabang ang kanyang $300,000 na Audi ilang minuto lang ang nakalipas. Nang marinig niya ang kanyang tita, si Naomi ay may mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay tumango ng mariin. "Sang-ayon ako sa iyo, Tita Pearl. Hindi ko alam kung paano ang ilang mga tao ay may lakas ng loob na ipagmalaki ang tungkol sa isang $300,000 na larwang kotse. O baka naman puro katangahan lang." Sabi ni Naomi. "Ikaw, tinatawag mo ba akong stupid, you little brat?" Naiinis si Pearl habang lumingon kina Nathaniel at Winona. "Tingnan mo ang mga bastos na bata na pinalaki mo. Ako naman ang tiyahin niya. Iyan ba ay anumang paraan upang makipag-usap sa isang mas matandang kamag-anak? Anong klaseng gawa?" She questioned her brother and sister-in-law. Alexander had remained silent up until this point. Gayunpaman, tumawid si Pearl Fuller nang sabihin niya na hindi pinalaki ng maayos ng kanyang mga magulang ang kanilang mga anak. "Gusto mo bang bigyan ako ng kaunting liwanag sa kung ano ang tunay na tamang pagpapalaki?" Hindi sumigaw si Alexander, pero nangingibabaw ang boses nito na may tungkulin. Ipagpapatuloy ni Pearl ang pag-aaway sa pamilya habang nakikipag-eye contact kay Alexander. Ang galit at matalim na titig nito ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod, kaya napalunok siya sa kanyang mga salita bago siya makapagsalita. Marahang inilagay ni Winona ang kanyang kamay sa braso ng kanyang anak. "Alexander, balik na tayo sa bahay," she sinusuyo. Alam ni Alexander na sinusubukan ng kanyang ina na iwasan ang isang pangit na konfrontasyon, kaya nagpasya siyang pabayaan si Pearl Fuller at sinundan ng kanyang pamilya papunta sa bahay. Nang makalayo sila kay Pearl ay nagsalita siya ng malakas para sa pamilya ni Alexander. "Para marinig. Hindi ko pa narinig ang mga tagumpay niya sa hukbo kahit na matapos ang 6 na taon. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng makulimlim na negosyo ang pinasok niya para makabili ng 6 na milyong dolyar na kotse?" May naalala ang anak ni Pearl na si Hans habang patuloy na tinutuyan ng kanyang ina si Nathaniel at ang kanyang pamilya. "Nay, hindi ba ang family gathering ngayon ay para ipagdiwang ang pagbabalik ni Pinsan Norman mula sa hukbo? Balita ko ngayon lang siya na-promote ulit." Kabanata 216. Inilapit ni Pearl Fuller ang kanyang daliri sa kanyang labi nang mabanggit ng kanyang anak si Norman. "Siya. Narinig ko na ito ay higit pa sa isang karaniwang promosyon. Ang sabi lang sa akin ng tiyuhin mo ay nakuha ni Norman ang atensyon ng general, baka ma-promote siya bilang adjutant general. Siya ang magiging personal aide ng general at ang pagmamalaki ng Fuller family." Ang mga mata ni Hans ay kumikinang sa tuwa. Ibig sabihin, populawakan na ni Uncle Spencer ang impluensya at kapangyarihan ng Fuller. Ang swerte natin, parte tayo ng pamilya. Oo naman. Ang pinsan mong si Norman ay ang pinakamay kakayahang binata sa pamilya.
Kami ay umaasa sa kanya upang dalhin ang pamilya sa mas mataas na taas. Buong paghanga si Pearl kay Norman Fuller. Gayunpaman, naging malungkot ang kanyang ekspresyon habang iniisip ang isa pa niyang pamangkin. How dare that bastard child Alexander flaunt his dirty money in front of us? We must get Norman to investigate the source of his money, halata ang pagnanais niyang maghayganti. Narinig ko na ang hukbo ay walang tolerance para sa panunuhol at maling pag-uugali. Well, kaya niyang hintayin ang kanyang parusa kapag nahuli siya. Hindi nahuli ni Alexander Tomas ang pag-uusap ni Pearl sa kanyang anak, ngunit kahit na gawin niya iyon, hindi ito magiging mahalaga sa kanya. Mayroon lamang isang tao sa itaas na may awtoridad na mag-imbestiga sa kanya, at hindi siya natatakot sa pagsisiyasat dahil wala siyang ginawang mali. Ang bawat dolyar sa kanyang bank account ay legal na kinikita sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsusumikap at pagsisikap. Pagpasok ni Alexander sa mansyon, nakita niya ang ilang figure na nakaupo sa sala ng pamilya. Sa isang malapitang pagtingin, ang figurang nakaupo sa pinakamalaking sopa ay ang kanyang lolo at ang patriarch ng pamilyang Fuller, si Langston Fuller. Si Langston Fuller ay 84 na taong gulang sa taong ito. Sa kanyang ginintoang taon ngunit aktibo pa rin siya at pinananatili ang isang malusog na pang-araw-araw na gawain. Sa kanyang kanan ay nakaupo ang ilan, kabilang ang kanyang tiya Laurel at ang kanyang anak na si Ash. Malungkot ang mga mukha nila nang makita nila si Alexander at Naomi na papasok sa bahay na parang may ginawang kasalanan sa kanila ang magkapatid. Maliwanag, hindi pa sila tapos kung paano sila pinalayas nina Alexander at Naomi sa garden no. Isa. Ang tensyon sa hangin ay nahahalate kina Nathaniel at Winona, ngunit pinili nilang huwag pansinin ito. Pare. Nakauwi na ako, masayang bati ni Nathaniel sa kanyang matandang ama. Sumama si Naomi sa kanyang ama sa pagbati sa kanyang lolo. Lolo, ako po, Naomi. Ngumiti lang si Alexander Tomas habang pinagmamasdan ang takbo ng pamilya. Hindi niya sinasadyang maging impolite, ngunit hindi pa siya tinatrato ni Langston Fuller bilang bahagi ng pamilya Fuller mula noong bata pa siya. Natural, wala siyang dahilan para tawaging lolo ang lalaki. Pare. Nagmamadali kaming umuwi, kaya wala kaming oras para bigyan ka ng espesyal na regalo. I got you a traditional health tonic, fermented and bottled in the mountains. Iniharap niya kay Langston ang isang kahon na nakabalot sa red along papel. Mangyaring subukan ng ilan kapag may oras ka. Pinutol ni Laurel Fuller ang pag-uusap bago pa man makapagsalita si Langston. Nate, nakatira ka at ang iyong pamilya sa napakagandang villa. Bakit ang kuripot mo pa rin sa mga regalo mo? Saway niya kay kuya niya. Ang kwintas mismo ng iyong anak ay bawasan ng 4 milyong dolyar, at pumunta ka rito para bigyan si tatay ng pampalusog na pampalakas. Patuloy na pinaypaya ni Ash ang apoy na sinimulan ng kanyang ina. Narinig ko na mabibili mo ang tonic na iyon online sa halagang $200. Tiyo Nate, hindi ba medyo walang galang iyon? Madilim at pansamantala ang ekspresyon ni Nathaniel na parabang isumpa niya ang kaawa-awang pamilya niyang ito. Pumasok si Winona para mamagitan sa sitwasyon. Pare, binili namin ang tonic na ito sa isang paglalakbay sa kabundukan hindi pa natatagalan. Hindi kagaya ng sinabi ni Ash, she explained. Kung tungkol sa villa at kwintas, iyon ang mga regalo ni Alexander sa amin. Kabanata 217. Kahit na lumipat sina Nathaniel at Winona sa isang engranding villa sa kagandahang loob ng kanilang anak na si Alexander, tumanggi silang kumuha ng pera mula sa kanya. Hindi gaanong naiiba ang buhay nila simula noong lumipat sila sa buhay nila noon. Ang mga presyo ng mga bilihin ay unti-unting tumataas habang ang sahod ay hindi nagbabago. Matapos mabilang ang karaniwang paggasta, ang mag-asawa ay mayroon lamang ipon na humigit kumulang 40,000 dolyares. Ang paggastos ng ikalimang bahagi ng kanilang mga naipon upang bumili ng tonic na pangkalusugan para kay Langston ay isang malaking kilo sa kanilang bahagi. Paano sila inaakusahan ng sarili nilang mga kamag-anak na hindi sinsero? Nasaktan si Winona sa kanilang mga akusasyon, ngunit likas na hindi siya nakikipag-away.
Umaasa lang siya na sapat na ang kanyang paliwanag. Si Naomi, ngayon lang nakasaksi na binubuli ang kanyang mga magulang, ay hinarap ang kanyang mga kamag-anak bilang ganti. Bueno, dahil sa tingin mo ay hindi taos-puso ang regalo natin, ano ang nakuha mo para kay lolo noon? Umiwas ng tingin si Laurel Fuller, ngunit walang nakalusot sa matalas na mata na si Naomi. Napansin niya ang dalawang asul na kahon ng regalo sa gilid ni Langston. Pasiga na tanong ni Naomi. Ang unang pagkapahiya ni Laurel ay napalitan ng galit. Alam ni tatay ang sitwasyon natin sa pananalapi, hindi naman lihim. Hindi namin kayang magbigay ng isang bagay na lampas sa aming kakayahan, ngunit nakatira ka sa isang mamahaling mansyon at nagsusuot ng magarang alahas. Sa palagay ko ay hindi tayo dapat sukatin batay sa parehong sukatan. Bueno, bago umuwi si Alexander, niregaluhan ng aking ama si Lolo ng 2 bote ng 18 taong gulang na single malt Scotch White Alexander para sa Pasko. Kontra ni Naomi. At ano ang nakuha mo? Kung tama ang aking alaala, nagdala ka ng isang kahon ng tsokolate at ilang mga igus. Sa palagay ko ay hindi maganda sa iyo na insultuhan ang aking mga magulang kung hindi ka naman talaga stellar na anak, Tita Laurel. Marahil ay dahil sina Nathaniel at Winona ay mapayapa at banayad ang ugali, ang kanilang anak na si Naomi ay aking kabaligtaran sa kanila. Siya ay vocal at tahasan laban sa anumang bagay na ikinagalit sa kanya, kabilang ang kanyang mga kamag-anak na may buto na dapat kunin sa kanyang mga magulang. You little brat! Wala ka na sa linya ngayon. Napasigaw si Laurel. Biglang, isang dumadagandong na boses ang umalangaw sa sala. Kayong lahat, itigil na ang walang kwentang away na ito ngayon din. Iwanan ang mga regalo dito at lumabas ka na ngayon sa bulwagan, utos ng patriarch ng pamilya. Si Langston Fuller ay may mga paborito sa kanyang mga anak. Minahal niya ang kanyang pangalawa at pangatlong anak na lalaki, dahil nagsumikap silang dalhin ang pangalan ng pamilya at imperyo sa kung saan ito ngayon. Naisip niya ang kanyang ibang mga bata bilang mga walang kwentang brats na hindi nag-ambag sa pamilya. Kaya naman, walang interes sa kanya ang pag-aaway ni Naomi at Laurel. Sa katunayan, ito ay nakakagambala sa kanyang kapayapaan at katahimikan. Nang marinig ang utos ng patriarka, ang iba pang mga Fuller ay tumigil sa kanilang pag-aaway at dali-daling umalis sa living hall. Habang dinadala ni Alexander at ng kanyang pamilya ang kanilang mga bagahe papunta sa mga guest room, lumapit sa kanila ang isang mabait na lalaki na nasa edad 30s. Ang lalaki ay si Alex Fuller, pamangkin ni Nathaniel, si Alexander, at pinsan ni Naomi. Anak siya ng ikatlong kapatid ni Nathaniel, si Robert. Tito Nate, Naomi. Nagawa niyo na. Masayang binati sila ni Alex, hindi pinansin sina Winona at Alexander na nakatayo sa tabi nila. Malaki rin ang impluwensya ng pamilya ni Alex sa mas malaking pamilyang Fuller, dahil kontrolado nila ang export side ng crystal business ng pamilya. Ang mga pag-export sa Troit's County lamang ay hindi bababa sa $10 bilyong sa kita maaaring maliit na halaga yun kumpara sa yaman ng mga lumang pera na pamilya ng Cloudtopia. Pinahintulutan nito ang Fullers na gumawa ng ngunit para sa kanila sa maliit na county ng Atlas. Hello, Alex. Magalang nabati ni Naomi sa pinsan. Lalong gumaganda ka sa tuwing nakikita-kita, Naomi, pang-aasar ni Alex sa pinsan. Mayroon akong dinner reservation sa Anya Hotel ngayong gabi. Gusto mong samahan ako? Kabanata 218. Ham. Ano na ang nangyayari? Na-curious si Naomi. Wala masyado. Naisip ko lang na mas maganda para sa mga nakababatang magpinsan na magsama-sama at tumambay, paliwanag ni Alex sa kanya. Oo naman, bilangin mo ako kung gayon, masayang tinanggap ni Naomi ang kanyang alok ng hindi masyadong nag-iisip. Kinagabihan, nakuha ni Naomi handa na ang sarili matapos makatanggap ng tawag mula kay Alex. Mabilis niyang hinanap ang kapatid niyang si Alexander. Alexander, it's time to go. Mauna ka na, mananatili ako sa likod para makasama sila mom at dad, pagpapalam ni Alexander sa kapatid at kumaway sa kanya. Sa totoo lang, wala siyang nararamdamang kamag-anak sa kanyang mga pinsan.
Mula noong bata pa siya, walang sinuman sa pamilyang Fuller maliban sa kanyang mga adoptive parents ang tunay na nag-aalaga sa kanya. Ang kanyang mga pinsan ay hindi kailanman nakipaglaro sa kanya o tinanggap siya bilang isa sa kanila. Sa katunayan, malinaw na walang balak si Alex Fuller na imbitahan siya sa kanilang pagtitipon ngayong gabi. Masyado lang siyang masaya para sumunod. Gayunpaman, hindi handa si Naomi na isuko ang kanyang kapatid ng ganoon kadali. Niyakap niya ang matipuno nitong braso habang kinakausap siya sa isang matamis at nahihiyang boses. Pero Alexander, ayokong mag-isa. Paano kung may masabi na namang nakakainis si Ash? Walang nakikinig sa akin, Naomi pouted. Sumama ka sa akin. Sa ganoong paraan, maaari kang maging tagapagtanggol ko. Dahil lumaki kasama si Alexander, alam ni Naomi ang lahat ng kanyang kalakasan at kahinaan. True enough, hindi makatanggi si Alexander sa kapatid nang humingi ito ng puppy dog eyes sa kanya. Fine, panalo ka. Fair na. Yay! Alam kong gagawin mo ito para sa akin. Ikaw ang pinakamahusay, Alexander. Napasigaw si Naomi sa sarap habang kinakaladkad ang kapatid palabas ng bahay. Nag-book si Alex Fuller ng pribadong dining room sa Anya Hotel. Pagdating ni Naomi at Alexander sa kwarto, nakaupo na sina Alex, Ash, at Hans sa mesa. Naomi. Tinanggap siya ni Alex sa silid nang makita siya nito. Halika, nagligtas ako ng upuan. Salamat, Alex, ngumiti siya at hinayla ang manggas ni Alexander nang mapansin niyang itinuro ni Alex ang ilang bakanteng upuan sa mesa. Gayunpaman, bago pa makaupo si Alexander, malamig na nagsalita si Alex. Alexander, parang wala akong natatanda ang imbitahan kita ngayong gabi. Alex, akala ko sinabi mo na ang pagtitipon ngayong gabi ay para sa lahat ng mga batang pinsan, tumalon si Naomi, sinubukang protektahan ang kanyang kapatid. Naomi, ang ibig kong sabihin ay ang Fuller na mga pinsan. Walang tuta na dinampot mula sa mga kalye, siniguro ni Alex na tumingin sa mata si Alexander habang binabato niya ang kanyang pang-iinsulto. Kapatid ko siya. Pabulaanan ni Naomi. Kapatid mo. May kaugnayan ka ba sa dugo? Fuller ba ang apelyido niya? Hamon ni Alex. Ngumuso si Ash na halatang kinikilig sa drama. Ganyan ang mga asong gala, Alex. Novel bean lang sila. Walang kahihiyang lumapit kung saan may pagkain. Inulit ni Hans ang kanyang suporta kay Alex. Hindi niya nakalimutan kung paano pinahiya ni Alexander ang kanyang ina noong hapong iyon. Ito na ang pagkakataon niya para makipagbalikan sa kanya. Hans Beckett, isara mo yang pangit mong bibig. Galit na saway ni Naomi sa kanya. Hans cocked an eyebrow. Bakit ako dapat? May nasabi ba akong mali? Siya ba ang tunay na anak ni Uncle Nate? Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga panunuya. Si Alex, na napagtatanto na maaaring hindi maganda ang pagtatapos ng kanyang hapunan, ay sinubukang tapusin ang pagtatalo. Sige guys, tumigil na kayo. Kung tutusin, isa kaming pamilya. Pwede namang manatili si Alexander kung gusto niya. Kukunin ko ang waitstaff para mag-set up ng isa pang table para sa kanya. Kapareho natin ang lulutuin niya, pangako. Kabanata 219. Hindi na hinintay ang sagot ni Laurel, muling nilingon ni Alex si Alexander. Uupo ka na sana sa upuan ng isang VIP. Kung uupo ka sa kanyang upuan, wala itong may dudulot sa iyo o sa akin, babala niya kay Alexander, ang tono nito ay may banta na may manipis na belo. Lahat ng tao sa silid ay tumingin kay Alexander ng may pag-asa. Sa kanila, si Ash lang ang nakakaalam ng yaman ni Alexander. Naalala lang ng iba sa kanila si Alexander 6 years ago, isang mahirap na punk na hindi man lang kilala kung sino ang kanyang mga magulang. Si Hans, sa kabila ng nakita niya ang $6 milyong na Land Rover ni Alexander noong hapong iyon, ay kumilos pa rin na parang walang tao si Alexander dahil suportado siya ni Norman at Alex Fuller. Ano ang isang $6 milyong na kotse kumpara sa negosyo ng pamilyang Fuller na hindi ng bilyon-bilyon? Para sa kanila, si Alexander Tomas ay isang pinsan na makapal ang balat na sinusubukang lintahin sila para sa libreng pagkain. Oh, ganoon ba?
Biglang nagsalita si Alexander na kanina patahimik. Maaaring hindi mo ito napagtanto, ngunit maaari akong umupo kahit saan ko pipiliin na maupo, malakas niyang pahayag, bago umupo sa lugar na partikular na binalaan sa kanya ni Alex ilang sandali lang ang nakalipas. Hindi niya gustong dumalo sa pagtitipong ito. Nagawa niya lang iyon dahil nakikiusap si Naomi sa kanya, at hindi niya magawang tumalikod at umalis dahil lang sa kanilang insulto na ibinato sa kanya. Gayunpaman, maaari niyang guluhin ang kanilang mga balahibo. Dahil hindi siya pinayagang umupo sa hapag, gagawin niya iyon ng eksakto. Kung tutusin, siya ang maalamat na Diyos ng digmaan ng siyam na kontinente. Sino ang maglalakas loob na sabihin sa kanya kung ano ang gagawin? Walang makakapigil sa kanya na makuha ang gusto niya o pumunta sa gusto niya. Gayunpaman, hindi ito nakita ng kanyang mga pinsan. Saglit silang natigilan sa kanyang kawalang hanggan, ngunit nagsimulang kumuha ng jab sa kanya muli nang bumalik sila sa kanilang mga senses. Alexander, sino ka ba sa tingin mo? Ano ang iniisip mo na maaari kang kumilos ng ganito at lumayo ka? Itong lalaking ito ay tunay na isang hanggal na nangangarap ng gising. Kung pipilitin mong maupo dyan, sige na, nanunuya si Alex Fuller. Someone will make siguradong pagsisisihan mo ng lubusan ang iyong desisyon sa ilang sandali lang. Nang si Alex sa kanyang pangungusap, may mahinang kumatok sa pinto bago biglang pumasok ang isang lalaki. Ang lalaki ay may gwapong mukha at isang matapang, karismatikong katangian tungkol sa kanya. Agad na lumiwanag ang ekspresyon ni Alex habang nagmamadaling ihatid ang kanyang VIP guest. Adam, nandito ka. Binati niya ang kanyang bisita. Adam. Nagtaka naman ang iba sa kanila. Ito ba ang big shot na sinasabi ni Alex? Hayaan mong ipakilala kita sa mga miyembro ng pamilya ko, Adam, parang sobrang enthusiastic si Alex habang nakasunod siya sa likod. Adam. Ito ang maganda kong kapatid na pinsan, si Naomi Fuller. Naomi, halika at kumusta? Bulong niya sa pinsan. Ito si Mr. Adam Curry. Ang mga Curry ay isa sa 4 na mahusay na pamilya ng Cloudtopia at si Adam ang tagapagmana ng pamilya. Talagang karangalan natin na kasama natin siyang kumain ngayong gabi. Hello, Adam. Nagagalak akong makilala ka. Natigilan si Naomi sa hindi inaasahang pagkakataon ngunit sinubukan niya ang kanyang makakaya na pagsamahin ang sarili at bigyan siya ng maayos na pakiramdam. Tumayo ang iba pang mga pinsan mula sa kanilang mga upuan upang salubungin din ang kanilang mga honorary bisita. O Diyos ko, hindi ko inaasahan na magkikita kami. Isang tao mula sa isa sa 4 na dakilan ng Cloudtopia ngayong gabi. Excited na bulalas ni Ash. Hindi ka nagsisinungaling sa amin, Alex. Kumakain tayo ng may malaking kuha ngayong gabi. Kinabig ni Hans ang tagiliran ng kanyang pinsan. Gayunpaman, hindi tumugon si Adam sa kanilang nararamdaman. Kabanata 220. Sinadya ni Alex Fuller na mag-iwan ng 2 bakanting upuan sa hapagkainan para kina Naomi at Adam, ngunit ang isa sa mga upuan ay kasalukuyang kinuha ng walang iba kundi si Alexander Tomas. Nagmula sa isang pamilya ng pedigree, malamang na si Adan ay isang mapagmataas na tao na hindi makatiis na ninakawan ng isang bagay na pag-aari niya. Lahat ng tao sa silid ngunit alam ni Adam na si Alexander ay nakagawa ng isang hindi sinasabing krimen. Habang sinusuri niya ang silid, napansin ni Adam na lahat ay bumangon upang salubungin siya, maliban sa lalaking katabi ni Naomi na nakaupo pa rin sa kanyang pwesto. Ang pagsimangot niya ay hindi napapansin ni Alex, na nag-isip ng malikot na plano doon. Hinihiling ko lang sa kanya na mag-iwan ng bakanting upuan para sa iyo, pero pinilit niyang maupo kung saan niya gusto. Hindi mo ba iniisip na medyo mayabang iyon? Nang marinig ito, halatang yumigting ang panga ni Adam. Hindi ko alam ang pagiging mayabang, simula niya. Ngunit tiyak na wala siyang respeto sa akin. Lumapit si Adam kay Alexander na nakahalukip-kap, na iginiit ang kanyang nakakatakot na presensya. Narinig mo ba yun, Pump? Ito ang upuan ko. Sinong may sabing dito ka uupo? Ipinanganak na may pilak na kutsara sa kanyang bibig, si Adam Curry ay isang lalaking sanay na makuha ang gusto niya.
Walang sino man ang sumubok na kunin ang kanyang upuan mula sa kanya. Sinubukan ng iba pang magpinsan na Fuller na magpahangin ng apoy. Alexander, hindi ba nagturo sa iyo ang 6 na taon ng buhay hukbo tungkol sa disiplina at panlipunang mga pahiwatig? Hindi ko inanyayahan ka man ngunit pinilit mong sumama, at ngayon gusto mong umupo sa upuan ni Adan. Pag-usapan ang pagiging walang hiya. Marahil hindi ka pinakain ng maayos ng hukbo, kaya kailangan mong pumunta dito para sa libreng pagkain. Oo, posible iyon. Kung tutusin, nasa pinakamagandang hotel kami sa county ng Atlas. Baka hindi pa niya natikman ang ilan sa mga pagkain ito sa buong buhay niya. Manahimik kayong lahat. Napatigil si Adam ng kaguluhan nang dumagundong siya sa buong silid, ang kanyang ekspresyon ay seryoso at solemn. Nataranta ang magpinsan, iniisip kung ano ang sasabihin ni Adam. Adam, anong problema? Pansamantalang tanong ni Alex. Ano? Kakatawag niyo lang sa kanya. Medyo kinakabahan ngayon si Adam. Ipinagpalagay ni Alex na hindi siya narinig ng malinaw ni Adam ngayon. Alexander, Tomas. Hindi siya isa sa mga Fuller, isang matlang na pinulot ng tiyuhin ko sa mga kalye. Ulit niya sa sarili. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, lumapit si Adam kay Alex at binigyan siya ng isang malakas na sampal sa mukha. Sampal. Ang tunog ay halos makabingi, ikaw ang mock. Adam bellowed in Alex's direction. Natulala ang magpinsan sa biglaang pagsabog ni Adam. Kahit si Naomi ay hindi maintindihan ang nangyayari. May schizophrenia ba si Adam Curry? Iyon lang siguro ang lohikal na paliwanag. Si Alex ay parehong nabigla, hinawakan ng kanyang kamay sa kanyang pisngi para alagaan ang sakit mula sa sampal. Gayunpaman, pinananatili pa rin niya ang isang magalang na tono kay Adam, dahil sa kapangyarihan ng pamilyang Curry. Adam, may nagawa ba akong mali? Naka-move on na si Adam para makipag-usap kay Alexander. Ang kanyang ekspresyon ay kabaligtaran ng kanyang mabangis kanina lamang. Ginoo. Tomas, may kilala ka bang Mr. Homer McGee ng Crown Club? Nabanggit na ba niya ako? Tiningnan ni Alexander si Adam Curry sa mata habang nagsasalita.